We are now at week 6 of quarter 2. At ang topic for this week is interpreting the Gemdas rule and performing 2 or more different operations. Pero bago yon, don't forget, pagkatapos nyong manood ng ating tutorial video, you have to comment hashtag your full name, hashtag PEMDAS, hashtag Gemdas. And then you're going to answer the following questions. Number 1, what is the meaning of the acronym Gemdas as well as PEMDAS? Number 2, when do we use the rules of Gemdas and PEMDAS? Number 3, how do Gemdas and PEMDAS help us in solving expressions with 2 or more different operations? So, siguruhin na makinig mabuti at intindihin ang tutorial video para masagot ang mga tanong. Okay, so before we proceed to the main topic, i-analyze muna natin ang operations at grouping symbols na ginamit sa mga expressions na ito. So, we have for number 1, 10 minus 4 plus 2. Ano ang mga operations na ginamit dito sa number 1? O, tingnan nyo. Laging ang tingin ay mula sa kaliwa, ha? Kagaya rin ng pagbabasa, ganun din dito sa ating lesson. Ang tingin o ang umpisa ng pagtingin sa operations ay laging sa kaliwa. So, mula sa kaliwa, ano ang unang operation? Tama, subtraction. And then, ang kasunod ay ano? Tama, addition. So, we have subtraction and addition for number 1. O, paano naman dito sa number 2? 15 minus 4 times 3 plus 6 divided by 2. O, tinging mabuti uli mula sa kaliwa. Ano ang nauuna? Subtraction, then multiplication, then addition, and the last is division. So, ayan, subtraction, multiplication, addition, division. How about for number 3? Anong napansin nyo? May ginamit ng grouping symbol sa number 3. This is what we call parenthesis. Okay? So, from left, ang unang operation, aside from grouping symbol, una yung parenthesis, ay subtraction, then multiplication, then addition, and division. Anong napansin nyo dito sa 6? Anong meron siya? Tama, meron siyang exponent. At kapag ang pinag-uusapan ay order of operations, isinasama ang exponent. So, from left to right, ano ang mga operations and grouping symbols na makikita sa number 3? Una ay parenthesis, eto yon. Then sa loob ng parenthesis ay may subtraction. And then ang sunod ay multiplication. And then addition. And kagaya ng sabi ko, kasama ang exponent. And the last is division. Why am I emphasizing this to you? Kasi sa topic natin, kailangan nyong kilalanin ang iba't ibang operations at grouping symbols gaya ng addition, subtraction, multiplication, division, exponents, and parentheses. Bakit? Kasi yung knowledge nyo about them is very important para natin mai-group sila o masunod yung tinatawag na order of operations. Okay? So, ano ba yung order of operations na tinatawag? I have here an example. What is the order of operations in expression parenthesis 16 minus 4 divided by 3 plus 5 squared or 5 raised to the second power times 2? Okay. Kung hindi, ang order of operations ay ito. May tinatawag tayong Gemdas. Okay? Ano ba yung Gemdas? G and E stands for grouping and exponents. Tandaan, G stands for grouping. Ano-ano ba yung grouping na yon? Gagaya ng parenthesis, square bracket, at saka curly bracket.
sila yung mga ginagamit para i-group ang expressions, hindi ba? Kasunod, or E stands for exponents. Bakit mayroong arrow going down at arrow going up dito? Kasi ang ibig sabihin nun, whichever operation comes first from left to right. Pag sinunod daw natin yung order of operations using Gemdas, alin man sa dalawa, whether grouping symbol or exponent ang mauna mula sa kaliwa, ayon ang unang gagamitin o unang gagawin. Okay, malinaw yan ha? Halimbawa, nauna ang exponent bago pa ang grouping symbol, uunahin mo muna yung exponent. Kung nauna naman ang grouping symbol bago yung exponent, uunahin mo gamitin yung grouping symbol. Okay? So that stands for G and E. Now, how about M and D? M stands for multiplication and D stands for division. O, may arrow ulit dito kasi ang ibig sabihin din, whichever operation comes first from left to right. Alin man sa dalawa ang mauna mula sa kaliwa, yon ang gagamitin mo. Okay? And then, we have A and S. May arrow din. A stands for addition and S stands for subtraction. Anong ibig sabihin ng arrows? Whichever operation comes first from left to right. So, malinaw na sinasabi na ang dapat nyong sundin in ordering the operations ay yung Gemdas. Kapag napakaraming operations ang involved kagaya dito sa ating example, kailangan yung sundin yung Gemdas. Laging ang tingin ay mula sa kaliwa, ha? Mula sa kaliwa lagi ang paggamit ng different operations. So, uulitin ko, unahin ang grouping symbols or exponents, alin man ang mauna sa dalawa. And then, kapag nagawa na yung grouping symbol or exponent, tingnan naman kung may multiplication or division, alin man sa dalawa ang mauna. And then, kapag nagawa na yon, sunod naman ang addition or subtraction, alin man ang mauna sa dalawa. Okay? So, may isa pa tayong tinatawag na order of operation at ito yung PEMDAS. Actually, PEMDAS is just a part of Gemdas. Kasi yung parenthesis which stands for P or which is the meaning of P ay part din ng grouping symbol. So, ito yung unang ginagamit, PEMDAS. Pero ngayon, mas malawak na ginawa ng Gemdas kasi nga, hindi naman laging parenthesis lang ang ginagamit na grouping symbol. Minsan gumagamit din ng square bracket o kaya curly bracket. So, P stands for parentheses, E for exponent, M for multiplication, D for division, A addition, and S subtraction. So, actually, nagbago lang o nagkaiba lang sila sa first letter. So, let's say ang involved kagaya dito sa example ay parentheses. Pwede mong gamitin yung PEMDAS. Pero I suggest na masanay na kayo ng Gemdas kasi hindi nga naman laging parentheses lang ang grouping symbol na ginagamit. Okay? So, let us now apply how to use the order of operations. Pero bago yon, ipapakita ko muna sa inyo. Ano ba ang mangyayari kapag nag-solve kayo na hindi sumusunod sa Gemdas? Na ibig sabihin, kung ano lang yung maunang makita nyong operation, diretso nyo na agad yung gagamitin. Let's say in this example, open and close parenthesis, 16 minus 4 divided by 3 plus 5 raised to the second power times 2. So, may highlight yung nasa loob ng parenthesis which is 16 minus 4. So, siya yung unang ginamit kasi nga, let's say, hindi naiintindihan yung Gemdas, siya yung ginawa. So, 16 minus 4 is 12, then kinopya lang yung mga kasunod na expressions divided by 3 plus 5 raised to the second power times 2. And then, dahil nga tiningnan lang niya mula kaliwa at hindi niya sinundan yung Gemdas, isinunod naman niya yung division. So, 12 divided by 3 is 4 plus 5 raised to the second power times 2. And then, gagamitin naman niya ngayon yung 4 plus 5.
So that will be 9 raised to the second power times 2. And then 9 raised to the second power is 81 because it means 9 times 9. So that becomes 81 times 2. Ang sagot ay 162. Tingnan natin kung anong mangyayari kasi ito hindi niya sinunod ang Gemdas, 'di ba? Kung paano niya lang nakita yung operation mula sa kaliwa, yun lang ang sinunod niya. So tingnan natin kapag gagamitin na natin ang Gemdas. So we have the same given, open and close parenthesis, 16 minus 4 divided by 3 plus 5 raised to the second power times 2. Kung mapapansin nyo, inilagay ko ito dito. This will serve as guide. Pwede nyong gamitin ito. Ano ba ang ginawa ko dito? Inanalyze ko kung ano yung mga operation na involved dito sa given. Sinulat ko dito sa right side. And then, kung mapapansin nyo, may kulay yung letter. Yun yung kailangan kong unahing gamitin o unahing gawin. O pwede nyong gawin ito as guide, pwede rin namang sa isip nyo na lang. Di ba? It's up to you kung paano mapapadali ang pagsasagot na sinusunod yung Gemdas. So, ano bang ibig sabihin ng G? G stands for grouping symbol. Bakit may maliit na S? Yung maliit na S, that is for subtraction. Ibig sabihin, may operation na subtraction sa loob ng grouping symbol. Then, ang kasunod ay division, addition, exponent, and then multiplication. Ngayon, anong sabi ko nga kanina? Bakit may kulay yung G at saka S? Kasi ibig sabihin, siya yung aking uunahing gamitin. Bakit siya ang uunahin? Kasi nga doon sa rule na Gemdas, kailangang mauna ang grouping provided na siya yung nauna sa kaliwa. And since siya naman yung nauna, so siya yung gagamitin ko. And ano yung operation na nasa loob ng grouping symbol? Kasi yun ang ibig sabihin nun mga anak. Kung anumang operation ang nasa loob ng grouping symbol, yon ang inyong gagawin. Kasi kailangan yung tanggalin yung grouping symbol and para magawa yon, kailangan yung i-perform yung operation na nasa loob niya. So this is 16 minus 4. Kaya naging 12. Kung napansin nyo, inalis ko na yung grouping symbol kasi nagawa na natin siya. Kinopya ko lang yung ibang given. Ngayon, bakit may kulay yung 5 raised to the second power at may kulay din dito yung E? That is because by following the Gemdas, ang dapat namang unahin dito sa pangalawang line na ito ay exponent. So, kapag sinunod natin yan, ang mangyayari, ang 5 raised to the second power ay magiging 25. Then, ibinaba ko lang yung 12 divided by 3 at saka times 2. And then, dito sa guide, ang may kulay na ay D, which stands for division. So, ang ibig sabihin, gagamitin na natin ang division dahil sa Gemdas ay division ang dapat mauna. Although may multiplication dito kayong nakikita, hindi ba itong times 2? Bakit inuna ko ang division? Kasi nga, ang sabi sa rule, multiplication or division depending kung alin sa dalawa ang nauna mula sa kaliwa. And since nauna mula sa kaliwa ang division, siya yung uunahin. Nauna siya di ba? Nauna yung division bago multiplication mula sa kaliwa. Kaya uunahin ko yung division. Yun ang ibig sabihin nun. So 12 divided by 3 is 4. And then ibababa ko lang yung plus 25 times 2. Ano naman ang may kulay ngayon? M, which stands for multiplication. Kasi, according to the rule, dapat mauna ang multiplication sa addition. So, kahit nauna itong 4 plus, uunahin ko yung 25 times 2. Kasi sa rule, una ang multiplication. So, that will be 4 plus 50. Kasi 25 times 2 is 50. And then, dahil isa na lang yung operation, which is addition, i-add natin siya. And the answer is 54. So, tingnan nyo, magkaibang sagot. Ito ang sagot kapag hindi sinunod ang Gemdas at ito naman ang sagot kapag sinunod ang Gemdas. And, mathematically speaking, ito ang tama. Ito ay mali. Okay?
So, dapat ay aralin at sundin ang order of operations using Gemdas. At ganito nga yun. Okay? Let's have another example. Example 1. Ang given ay 10 minus 8 divided by 4 plus, open and close parenthesis, 7 minus 2. So, inilagay ko uli ang mga operations involved. We have subtraction, division, addition, grouping symbol, at sa loob ng grouping symbol ay may subtraction. So, alam na ninyo kung bakit may kulay yung GS. Ibig sabihin, according to Gemdas, siya yung uunahing gawin. So, anong mangyayari? Magiging 10 minus 8 divided by 4 plus 5. Kasi yung 7 minus 2 ay 5. Inalis ko na yung grouping symbol kasi nagamit ko na siya. Okay? So, dito naman sa second line, bakit may kulay yung D? Kasi according to Gemdas, ang dapat sumunod ay division. Okay? So, 8 divided by 4 is 2, kaya magiging 10 minus 2 plus 5. And then dito sa guide, may kulay ang S dahil nauna yung subtraction kesa sa addition, kaya siyang uunahing gamitin. So that will be 8 plus 5, at dahil ang huli na ay addition, the answer is 13. So that's how to follow Gemdas. Ganyan ang ginagawa kapag may 2 or more different operations na given. Okay? So, madali lang siya. Basta laging at the back of your mind, nandun yung isipin na kailangan kong sundin ang Gemdas. Gemdas. Let's have example 2. The given is 3 squared or 3 raised to the second power plus 2 grouping symbol or open and close parenthesis 8 minus 2 minus 3. Anong napansin nyo dito? Tingnan nyong mabuti itong given. Hindi ba after ng 2 ay kadikit niya ang open parenthesis? Ano nga yung itinuro ko sa inyo before kapag ganito na ang number ay kadikit? Kadikit ng parenthesis. Anong operation yon? Ito ay nagpapakita na ang operation na gagamitin ay multiplication. So, may invisible multiplication sign dito ha mga anak sa pagitan ng 2 at saka ng parenthesis. Kaya kung mapapansin nyo dito sa ating guide, nakalagay ay exponent, multiplication, grouping symbol, and subtraction. So, dito, hindi nalagay yung A for addition. Pero meron dapat yon ha. Dito, sa pagitan ng E at saka ng M ay dapat may A. Pero dito, lumabas naman siya. O, nakita nyo na. So, inuna ang exponent. Kasi nga, according to Gemdas, di ba? Siya yung nauna sa kaliwa. So, 3 raised to the second power is 9 plus 2. Anong ibig sabihin nito? Multiplication. Open and close parenthesis 8 minus 2 minus 3. So, nagawa na natin yung exponent. Ano naman ang susunod na gagawin sa second line? Gagawin natin ang grouping symbol at anong nasa loob niya? That is subtraction. So, 8 minus 2 will become 6. So, magiging 9 plus 2. Anong ibig sabihin nito? Times, ha? Times 6 minus 3. O, tingnan nyo dito sa guide. Diba? May nakikita kayong M kahit na wala naman kayong nakikita dyan na times sign. Kasi, ang ibig sabihin na ngayon ng parenthesis dito ay multiplication. Baka magtaka kayo, ma'am, ginawa ko na yung grouping symbol bakit naandun pa rin yung parenthesis? Bakit dito? Pagkatapos kong gawin yung operation sa loob ng grouping symbol, nawala na yung parenthesis sa 5. Kasi nga, eto dito mga anak, ang purpose ng parenthesis ay dalawa. Una, bilang grouping symbol at pangalawa, bilang multiplication. Kaya hindi inalis dito kasi nga ang kanya ng purpose dito matapos nyong gawin yung nasa loob ng grouping symbol ay operation na siya which is multiplication.
And then, dahil sumusunod tayo sa Gemdas, siya ang mauunang gawin dito sa third line. So, that will be 9 plus 2 times 6 minus 3. So, 2 times 6 equals 12. Kaya naging 9 plus 12 minus 3. O, uunahin naman natin ngayon ay addition kasi siya yung una sa kaliwa. Hindi ba? So, that will be 21 minus 3. At ang sagot ay 18. Ulit, huwag malito ha. Laging maging guide ang Gemdas. Grouping, symbol, or exponent kung ano ang mauna sa kaliwa. Multiplication or division kung ano ang mauna sa kaliwa. Addition and subtraction kung alin o ano ang mauna sa kaliwa. Laging kung ano yung nasa kaliwa, yun ang uunahing gawin. Okay? Let's go to your learning task. Learning task 1. Ang directions ay evaluate the following using Gemdas or PEMDAS. So, ang given ay ito. 10 minus 2 plus 6 divided by 3. So, alin ang uunahin? Tama. 6 divided by 3 following Gemdas kasi dapat mauna ang division. Kaya naging 10 minus 2 plus 2. Kasi yung 2 ay sagot sa 6 divided by 3. Alin naman ang uunahin ngayon sa dalawang operation na to? Tama, uunahin ay subtraction kasi siya yung nauna sa kaliwa. So, 10 minus 2 is 8 plus 2. So, the answer is 10. O, tingnan nyo dito, may guide. Hindi ba dito, ang operation ay subtraction, addition, and division? Ito yon. Bakit ko ginawan DSA? Ginawa ko siyang DSA para yun ang guide ko na dapat unahin ko ang division, sunod ay subtraction, sunod ay addition. So, pwede nyo rin gawin ito, no? Una, i-identify nyo yung operations and then ayusin nyo siya kung ano ang tamang pagkakasunod-sunod ayon sa Gemdas, depende sa given. Ano? Let's have number 2. Open and close parenthesis 8 plus 2 minus open parenthesis 9 minus 2 squared close parenthesis. So, alin kaya ang, tingnan nyo, ito ang guide ko. Sa given, meron siyang grouping symbol. Nasa loob ng grouping symbol ay addition, tapos subtraction, tapos may grouping symbol uli, at nasa loob ng grouping symbol ay subtraction and exponent. So, inayos ko siya ng tamang pagkakasunod-sunod. Uunahin ko syempre ang grouping symbol na nasa loob ay addition dahil siya yung nauna sa kaliwa. Then, isusunod ko yung grouping symbol na nasa loob ay exponent at saka subtraction. Saka ko pagagawin ang subtraction. So, tingnan natin kung paano yon. So, 8 plus 2 is 10. Nawala na yung parenthesis kasi nagawa ko na yung operation sa loob. Minus, open parenthesis 9, minus 2 squared, close parenthesis. Alin ang uunahin ko na? Is it subtraction o itong nasa loob ng grouping symbol? Tama, yung nasa loob muna ng grouping symbol. Alin sa dalawa? Is it subtraction o yung exponent muna? Exponent muna. Kasi nga, we are following Gemdas. So, magiging ano siya? 10 minus, open parenthesis 9 minus 4. Yung 4 ay sagot na sa 2 squared or 2 raised to the second power. And then, since may grouping symbol pa rin ito naman ang gagawin ko. So, magiging 10 minus 5 kasi 9 minus 4 is 5. At saka ko pa gagawin yung subtraction. So, 10 minus 5 is 5. That is the answer. How about number 3? 3 squared minus 15 divided by 5 plus open parenthesis 6 plus 4 close parenthesis. So, dito sa given, nauna daw ang exponent, tapos subtraction, division, addition, grouping symbol, and addition. So, inayos ko siya ayon sa tamang arrangement according to order of operations. So, uunahin ko ang exponent kasi siya yung unang-una sa kaliwa. Susundan ko ng subtraction, division, addition, grouping symbol na may addition.
So, anong mangyayari? Magiging 9. O, ito, ipinakita ko lang yung pagkakasunod-sunod. Pero hindi ibig sabihin, ito ang dapat sundin, ha? I-explain ko. Tingnan nyo. 3 squared becomes 9 minus 15 divided by 5 plus open parenthesis 6 plus 4 close parenthesis. So, natapos ko na yung exponent. Ano ang susunod kong gagawin? Tama. Ang susunod kong gagawin ay yung grouping symbol na may addition sa loob. Kasi nga, sumusunod ako saan? Sa Gemdas. Okay? So, anong mangyayari sa 6 plus 4? Magiging 10. Kaya naging 9 minus 15 divided by 5 plus 10. So, ano naman ang susunod na gagamitin dito sa tatlong operation na ito? Ang gagamitin ko naman ay division. Kaya 15 divided by 5 is 3. Ayun. So, ibinaba ko lang yung 9, yung minus sign, at saka yung plus 10. And then, alin ang uunahin sa subtraction at addition? Uunahin ko ang subtraction dahil siya ang nasa kaliwa. So, 9 minus 3 is 6 plus 10. The answer is 16. Okay? So, wag malito dito, ha? Itong paraan ng pagkakasulat na ito ay sinunod lang yung arrangement dito. Tapos, saka ini-apply yung rule according to Gemdas. Dito kasi sa number 1 at saka sa number 2, in-arrange na siya kung ano yung tamang pagkakasunod-sunod. So, alin man sa dalawa ay pwede nyong i-apply. Pwedeng baguhin nyo na agad o kaya naman ay hindi nyo babaguhin. Kagaya pa rin ng arrangement doon sa given, pero siguruhin na kapag nagsasagot na kayo, susundin nyo yung Gemdas. So, ipinakita ko lang sa inyo yung mga technique kung paano nyo masasagot ng mabilis at tama ang mga learning tasks. Okay? So, 10 ang numbers na meron dyan. Pero ang binigyan ko lang ng example ay 3. Huwag kalimutan, you have to follow Gemdas or PEMDAS at magkaroon ng guide sa papel or in your mind kung kaya ninyo na gumawa ng ganito kagaya ng ginawa ko sa 1 and 2 o kaya kung ganito na wala kayong babaguhin pero alam nyo sa sarili nyo kung ano yung dapat unahing operation as you compute. Okay? So, let us have learning task 2. It's a modified true or false. Write true if a statement is correct and supply the correct answer if the statement is false. So, kung hindi tama ang ipinapakita, hindi lang false ang inyong isusulat nyo rin ang correct answer. Let us have number 2. 10 minus 4 plus 9 divided by 3 equals 9. So, ano-anong operation dito? Subtraction, addition, and division. And according to Gemdas, alin ang dapat mauna sa tatlo? Tama, division. So, 9 divided by 3 is 3. So, ibinaba ko lang yung 10 minus 4 plus 3 equals 9. And then, alin ang mauuna? Is it subtraction or addition? Tama, mauuna ang subtraction kasi siya yung nasa kaliwa. So, 10 minus 4 is 6. Ibinaba ko lang yung plus 3 equals 9. So, 6 plus 3 is 9 equals 9. So, the answer is true. How about number 2? Open parenthesis 8 plus 2 minus open parenthesis 9 minus 2 squared close parenthesis equals 6. So, naunang gawin yung 8 plus 2 dahil siya ay nasa loob ng grouping symbol na parenthesis. Kaya ang sagot ay 10. Tapos, ibinaba lang yung minus, open and close parenthesis, 9 minus 2 squared equals 6. And then, anong gagawin ng sunod? Ito ba o itong nasa loob ng grouping symbol? Uunahin ang nasa loob ng grouping symbol. Kaya, alin dyan sa dalawang yan ang uunahin? Tama, itong may exponent. So, 2 squared equals 4. Ayun. Tapos, binaba ko lang yung 10 minus, binaba ko rin yung open parenthesis 9
minus 4. Nasagot sa 2 squared equals 6. So, gagawin na natin ngayon yung nasa loob ng parenthesis, which is 9 minus 4. Ang sagot ay 5. Then, binaba ko yung 10 minus 5 equals 6. 10 minus 5 equals 5. So, hindi sila equal. Kaya nilagyan ko ng ganito. Ang symbol na ito, ang ibig sabihin ay not equal. Okay? Not equal. So, the answer is false at ang tamang sagot ay 5. Yun ang ibig kong sabihin. Kapag false ang sagot, isusulat ang tamang sagot aside from the word false. Okay? Number 3. 3 squared minus 15 divided by 5 plus, open and close parenthesis, 6 plus 4 equals 16. Alin ang uunahin dito? Tama, uunahin ang exponent kasi siya yung nauna sa kaliwa. So, 3 squared equals 9. Anong napansin nyo? Yung 6 plus 4 ay ginawan ko na rin ang sagot. Kasi pwede namang gawin yon. Pwede nyong pagsabayin kung kaya ninyo. Diba? Binigay nyo yung sagot sa exponent, ibinigay nyo na rin yung sagot sa grouping symbol. Pwede yon. Pero kung hindi nyo kaya, huwag nyong gawin. So, ang mangyayari, kapag hindi nyo kaya na sabay, isusulat nyo dito ay 9 at dito ay magiging open and close parenthesis 6 plus 4 pa rin. Ipinakita ko lang ito to show you na pwede naman na ganon kung alam ninyo ang gagawin. Okay? So, ang susunod na dyan ay division. Kasi among subtraction, division, and addition, dapat mauna ang division. So, 15 divided by 5 is 3. So, 9 minus 3 plus 10. Alin ang mauuna sa dalawa? Tama, subtraction. So, 9 minus 3 is 6 plus 10 equals 16. 16 equals 16. The answer is true. So, uulitin ko dito ha. Itong pagsasabay ng pagsasagot sa may exponent at may grouping symbol ay depende sa inyo kung kaya nyo. Kung hindi nyo kaya, edi i-bring down nyo lang yung parenthesis 6 plus 4. Tapos saka nyo siya gawing 10. Kasi siya rin naman yung susunod na gagawin. Dahil nga sumusunod tayo sa Gemdas rule. Na pagkatapos ng exponent, isusunod ang grouping symbol. Nauna ang exponent dahil siya ang nasa kaliwa. Nasa una sa kaliwa. Okay? Then, for learning task 3, write the letter of the correct answer. It says here, order in which steps must be done to simplify an expression. This follows rules of each set of operations. So, ang sagot ay A and B. Pareho kasi ang ibig sabihin yan na sumusunod daw sa order of operations. So, it's PEMDAS and Gemdas. Then, for number 2, 3 plus 4 minus 8 times 2 plus open parenthesis 4 plus 2 close parenthesis. So, alin ang mauuna sa mga operations na yan? Tama, mauuna ang grouping symbol. Yung operation na nasa loob ng grouping symbol which is addition. Kaya 4 plus 2 is 6. Ito. And then, alin na ang mauuna dito sa mga operations na ito? Tama, multiplication. Kaya 8 times 2 is 16. And then, anong mauuna sa addition, subtraction, at addition uli? So, mauuna itong 3 plus 4 kasi siya yung nasa kaliwa. So, that will be 7 minus 16 plus 6. Alin ang mauuna, subtraction or addition? Tama, mauuna ang subtraction dahil siya yung nauna sa kaliwa. Pero anong napansin nyo? Maliit yung 7, malaki yung 16. Samantalang 16 yung ibabawas sa 7. Diba? 7 minus 16 ibig sabihin ibabawas mo yung 16 sa 7. Paano mangyayari yon? Mas malaki yung ibabawas kaysa sa babawasan. So, kapag ganyan ang case, isasubtract mo pa rin siya na 16 minus 7. Pero ang magiging sagot ay negative. Ha? Magkakaroon ng negative sign kasi nga mas malaki yung ibinawas sa binawasan. So, the answer is negative 9 plus 6.
So, parang ito ay introduction na rin dun sa susunod nating topic, which is about integers. Okay? So, tandaan, kapag mas malaki yung ibinawas sa babawasan, ang sagot ay negative. And then, dahil ito ay negative 9 plus 6, itong 6 ay positive. Tandaan nyo bakit? Kasi wala siyang negative sign. Yung mga numbers na walang negative sign, kagaya ng 7, ng 6, lahat yan ay positive. So, kapag ganito na isang negative at saka isang positive, ang nangyayari, nababaligtad yung addition, magiging subtraction kasi magkaiba sila ng sign. Ano? Kaya magiging negative 9 minus 6, ang sagot ay negative 3. Bakit negative 3? Kasi yun yung sign ng 9. Mas malaki kasi yung 9 sa 6. So, kung aling number yung may mas malaki o anong number yung mas malaki, kagaya nito, kung ano yung sign niya, yun ang mare-retain o ilalagay sa sagot. Hindi ba pag sinubtract naman yung 9 minus 6 ay 3? Pero dahil may negative sign yung 9 na mas malaki sa 6, inilagay sa sagot ay negative 3. So, the answer is letter C. Okay? And that's it for this week. I hope you learned and understand our topic, interpreting the Gemdas rule and performing 2 or more different operations. Dahil tapos na kayong manood ng tutorial video, don't forget to comment, hashtag your full name, hashtag PEMDAS, and hashtag Gemdas. At sagutin sa abot ng makakaya ang questions. What is the meaning of the acronym Gemdas, PEMDAS? When do we use the rules of Gemdas and PEMDAS? And how do Gemdas and PEMDAS help us in solving expressions with 2 or more different operations? Tandaan nyo lang na ang pagsunod sa Gemdas rule ay nagiging guide o nakakatulong sa atin para makuha ang tamang sagot kapag may 2 or more different operations. Okay? So, that's it. And have a nice week ahead. Always stay at home so that you will be safe. And I hope you learned a lot in this tutorial video. God bless and see you next week for another tutorial video. Bye!